Ang unang bagay na ginawa ng babae sa kanyang muling pagsilang, ay bunuti ng isang buhok mula sa ulo ng lalaki. Pagkatapos ay pumunta siya sa ospital para sa isang DNA test, at pinagawa ang kanyang tatsulok na birthmark na ibalik ng doktor. Sa nakaraang buhay, ang babaeng may palpitasyon ay hindi pinahintulutan ng ibang babae na malaman ang kanyang pinagmulan. Hindi lamang siya naging mapang-api sa babae, kundi sinira rin ang tanging birthmark na makikilala ng babae. Nagkaroon siya ng sariling pagmamaneho upang buhay na ikinalusot ang babae. Hanggang sa huli, ang babae ay nalaman na hindi siya orihinal na balanse, kundi ang tunay na anak ng pinakamayayamang tao na nawawala. Ngunit lahat na ito ay hindi na kailanman matutulungan. Baka ang Diyos ay paborito sa babae. Upang mabuhay muli, bumalik siya sa araw na iyon kung sinunggaban siya ng lalaki at ang babae ng masasamang babae. Naalala ang nakaraang buhay, dahil sa suot na damit na katulad ng sa mga mapanlinlang na babae, ay nakaranas ng iba't ibang uri ng pang-aalipusta. Biglang nagalit ang babae. Hindi siya makapaniwala na ang nang-insulto sa kanya ay ang sarili niyang kapatid na lalaki, kaya tinanggal ang isang hibla ng buhok sa ulo ng lalaki. Nang makita ito, agad na itinulak ng lalaki ang babae sa lupa. Hindi na siya ang tao na madaling maloko. Agad siyang tumayo, nahawakan niya ang kamay ng lalaki na nakataas para hampasin siya. Pagkatapos ay tiyak na sinabi niya sa lalaki, na makakatulong siyang mahanap ang kanyang tunay na kapatid na babae. Nang marinig ito ng masamang babae, agad siyang lumapit upang hadlangan ang babae. Natakot siyang sabihin ng babae ang katotohanan sa lalaki, kaya't hinailan niya ang lalaki at umalis. Tumingin ang babae sa buhok sa kanyang kamay, kaya't pumunta siya sa ospital para sa isang DNA test. Pakiusap, doktor. Kapag lumabas na ang DNA test report, kailangan mo akong kontakin agad. May isa pa akong bagay na ipapagawa sa'yo. Dati, mayroon ditong tatsulok naman siya. Pakiusap, tulungan mo akong ibalik ito. Ang Lee Group ay naghahanap ng babae. Pangalan, Lee Qingyan Zuziyu. Sa pagkakataong ito, nakatayo sa kabilang bahagi ng entablado. Mangyaring makipag-ugnayan sa aming mga mamamahayag, kung mayroon kayong impormasyon. Hello, may alam ka ba, tungkol sa nawawalang anak ng Lee Group? Talaga, nalaman ng mayamang pamilya ang tungkol sa pagkawala ng kanilang anak na babae. Agad silang natuwa, ngunit sa oras na ito, si Xin Jin na sa tabi ay labis na naguguluhan. Alam niyang ang babae ay tunay na anak ng mayaman. Upang maiwasan ang pagkilala ng kanilang pamilya, si Xin Jin ay nagdala ng 2 bodyguard, upang hanapin ang babae at magdulot ng gulo. Si Shirin Ran, hindi ba't sinabi ng kuya ko kahapon na umalis ka na? Bakit nandito ka pa rin ngayon? Wala pa akong natanggap na termination notice. Sira-sirain mo ang mga gamit niya. Tama na, aking pamilya ang may-ari ng kumpanyang ito. Gusto kong sirain ang kahit ano. Ang kumpanyang ito ay